Okay. Tandaan po natin mga kapatid, we are in the holy presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear Lord, we come before you to give praise and glory to you, Lord. Help us, Lord, to be able to follow your will, reveal it to us, and give us, Lord, the strength to be able to follow you. There are times, Lord, that the call of the flesh, the temptation of the devil are really overwhelming us. But with your strength, with your guidance, and with your love for us, we are able to conquer it, Lord. Teach us, Lord, for we are weak. Teach us, Lord, to be strong. Teach us, Lord, to be faithful. For how many times that we failed you, Lord, we have been unfaithful to your calling. Show us, Lord, the way that we will be able to love you more and to serve you more. As we come before you, Lord, as your children, we come before you to ask, Lord, to provide us your graces, your healing love upon us, especially to our brother, Gray Fernandez, that you may heal him, Lord, of his kidney problems, O Lord. We also ask, Lord, that we have done something wrong to our brothers and sisters through our unguarded words, O Lord, spoken by our unbridled tongue. Help us, Lord, to be able to use our tongue to lift up our brothers, to provide them greater esteem, and to be able to proclaim your good news of salvation to them, O Lord. Help us, Lord, to be able to conquer the desire of our tongue sometimes to spread wrong rumors to our brothers and sisters, to say not so good words that will affect the esteem of our brothers and sisters, and to use our tongue only, Lord, to give glory to your holy name. Help us, Lord, as we come before you. We pray, Lord, that you bless the speaker to be able to speak your words to us, that we may be able to fully understand how strong the tongue that you have given us. Though it's small, it can destroy person. It can provide building up a person. Help us, Lord, to use our tongue for good use and to give more glory to your holy name. And as we come before you, Lord, we fully understand in our life, in our work, in our family, we always feel your redeeming love for us. So, Brother Tinying, can we start with the first praise song, Redeeming Love? Po. Dali lang. Brother Peng, Nakamute si Brother Ping. siya po maglilit chat eh. Nakamute si Brother Ping eh. Brother Ping. Brother Ping, nakamute po kayo. Kindly unmute yourself. At start na po tayo ng ating praise song. Erna? Okay po. Sorry. That's okay. Kamutin as an only your redeeming love. Your redeeming love. Side your love. Like a river, like a fountain,
like the sea. I pour out worship to you. Your redeeming love. I glory in your process of suffering. I glory, but the world is and nothing. I will glory in such foolishness. I will glory, for it's nothingness than your wisdom and your awesome power. Lord, I come boldly, trusting only your redeeming love, flowing freely from your side out, your loving love. Like a river, like a fountain, like a sea love. I pour out my voice in you. Your redeeming love, my glory is your deep elation. Father, the ground with salvation. I will pour in all my sins and guilt has been covered by the blood is been and now I'm living in your resurrection. I come boldly, trusting only your love, going freely your side now, your body love. Like a river, like a mountain, like a sea love. I pour out to you, your redeeming love, your redeeming love. Yes, Lord, we thank you for your redeeming love. And without you, Lord, we are nothing. And to this, Lord, we know, Lord, that everything comes from you and has been given to us, especially your mercy and your great love for us. And to this life, Lord, our life is in you, Lord. Mother Ping? Ano na? My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. I pray with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. In you. Yes, Lord, our life is in you. And we pray and ask the Holy Spirit, who is our strength, our light, to guide us, to strengthen our faith, to strengthen our resolve, to keep us humble, to keep our faith strong, and to fully understand the way of the Lord.
So we pray, come Holy Spirit into our life. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special day. Come like a spring in the desert. Come to the river. Lord, let your spirit power us as a me as old. Let's go. Lord, Father, oh, three, oh, the Son, oh, three, the Spirit, now, forever. Amen. Yes, Lord. Holy Spirit, come into our life. Heal our broken spirit. Heal our physical body against all illness, O Lord. Holy Spirit, fill us, Holy Spirit, with your love, with your faith, with your truth. As we come, that we will be able to humbly serve our Lord and to give more glory to his name. As we come before you, Lord, as your children, with confidence, we would like to pray the prayer that our Lord Jesus taught us. Our Father in heaven, holy be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. We also pray for the presence of Mama Mary and Papa Joseph, who will guide us and lead us to our Lord Jesus Christ as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And we give all the glory to the one triune God as we say, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Good evening, brothers, and we In the name of the welcome Father, you the Son, for Holy our Spirit. teaching. Amen. Good evening po. Good Good evening evening. sa inyo lahat. Mga kapatid, for tonight, meron tayong teaching na ibibigay na ating butihing kapatid na si Brother John D. Hongko. Ang title po ng ating teaching is Taming the Tongue. Yan po ay kailangan din natin matutunan dahil ang ating tangho ay kahit na maliit, ito po ay nakakasira ng buhay, nakakasira ng relationship, kung di ho natin gagawin sa tama ang paggamit ng ating tongue. So, without much further ado, let's all welcome Brother June De Hongko. Thank you, Brother Butch. Naririnig po ba ako ng lahat? Malino po ba ang dating ko? Thumbs up po. Okay po, okay po. Maraming salamat. So bago po tayong tumuloy sa ating panayam, nais ko lang pong bigyan ng affirmation itong community natin. Kasi kung bibigyan nyo ng tuon yung kailan tayo nagsimula, nung natapos natin yung CLP, nung nagsimula sa CFC mga kapatid natin,
Sa mga MFC naman, nagkaroon tayo ng Life in the Spirit Seminar, yung CLS natin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi porke nakapag-graduate na tayo, ay hanggang ganun na lang. Kasi alam naman natin, being spiritual Christians, we need to grow. We need to continue eating our spiritual food. Kaya tayo'y mapalad sa community na meron tayong mga teaching tracks para tulungan tayong lumago at mapalapit at magkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos. Lahat yan, meron tayo pag gusto nating tayo'y tinawag bilang maging leader na, meron tayong formation as leaders, no? Pero yung mga emotion natin, yung ating relationship, yung ating pakikitungo sa kapwa, may mga karampatang mga panayam din yan para tayo matuto. Kaya napakapalad po natin at sana na lang nakahanda po lahat yan, itong mga tracks natin. Ang kailangan lang Diyos sa atin ay yung ating presensya para mapakinggan at maunawaan itong track na ito. Katulad po ngayon, ito po'y part ng ating formation track. Ang pangalan po ng ating formation track na ito ay Christian Personal Relationship. Ito po yung mga katuruan para tulungan tayo kung paano tayo makipag-ugnayan sa ating kapwa, makipag-ugnayan sa Diyos, makipag-ugnayan sa ibang mga tao, no? At lalong-lalo na pangalagaan ang ating mga relasyon sa kanila. At itong topic natin ngayon, yung Taming the Tongue, ito po yung pangatlong panayam sa ating formation track na Christian Personal Relationship. So simulan na po natin ang ating formation track at i-share ko lang po yung aking screen para po makita ninyo. Okay naman po. Nakikita nyo na ba? Pakibanggit lang sa video, sa audio kasi hindi ko kayo marinig. Wala pa bro. Wala pa rin. Dali lang po ha. Brother Alex, gawin mo kaya siyang administrator para makapag siya, share screen. Actually po, he can share screen because it's open to everyone to share screen. Sige, okay. Dali lang po ha. Nakapindot na yung share screen ko. Pero yung screen doon pa rin sa natin. Tama po ba? But, ayan, may lumalabas na. Ayan, meron na po. Lumabas na po. Yes. Okay. Meron na. Okay na po. Ayun, Okay. may masking tape po. Yung malaki-laki na po yung display. Opo. So, Good. pakiusap lang po while Brother June is giving the talk, kindly mute ourselves na lang muna po. Thank you po. Salamat kapatid. Hindi ko po kayo nakikita dahil ang nakikita ko lang po yung aking screen na PowerPoint na in-expand. Meron po tayong anchor verse sa panayam natin ngayon. At yan po ay makikita natin sa Aklat ni Santiago, Kabanata 3, talata 2 hanggang 10. Babasahin ko po sa inyo ang talatang ito at ito'y sumusunod. Sapagkat tayong lahat sa maraming paraan ay natitisod. Kung ang sino man ay hindi nagkakamali sa kanyang pananalita, siya ay taong ganap at napipigil niya ang kanyang buong katawan. Narito, nilalagyan natin ng bukado ang bibig ng mga kabayo upang tayo ay sundin nila. Sa pamamagitan ng bukado ay naililiko natin ang buong katawan nila. Tingnan din ninyo yung mga barko. Ang mga ito ay malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin. Gayunman, bagamat malalaki, ang mga ito ay inililiko ng napakaliit na timon. Saan man naisin ang taga-timon, gayon din naman ang ating dila. Ito'y isang maliit na bahagi lamang ng ating katawan, ngunit nagyayabang ng mga dakilang bagay. Narito ang maliit na apoy ay nagpapaliyab ng malaking kahoy. Ang dila ay tulad ng apoy.
sanlibutan ng kalikuan. Ang dila ay bahagi ng ating katawan na dumudungi sa kabuuan ito. Sinusunog nito ang mga pamamaraan kung paano tayo nabubuhay at ito ay pinag-aapoy ng impyerno. Ito ay sapagkat napaamo na ang lahat ng uri ng mga hayop at mga ibon at mga gumagapang na hayop at mga bagay sa dagat. At ito ay paaamuin ng tao. Ngunit walang nakakapag-apaamo sa dila. Ito ay masamang bagay na hindi mapipigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Sa pamamagitan ng dila, ipinupuri natin ang Diyos Ama. Ginagamit din natin ito sa pagsumpa sa mga taong ginagawa ng Diyos ayon sa kanyang kawangis. Sa pamamagitan ng gayon ding pagbibig ay lumalabas ang pagpuri at pagsumpa. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito ang mga bagay na ito. Ito po ang ating anchor verse. Ibig sabihin, ang ating pong panayam ay umiikot dito sa talatang binanggit ni Santiago. Hihimayin po natin isa-isa yung mga nakalagay po sa talatang ito at simulan muna po sa mga paghahambing. Si Santiago, ikinumpara po niya yung dila natin sa tatlong bagay. Una, yung tinatawag na bukado ng kabayo. Sa English po, ito yung bit, B-I-T. Ito po inilalagay sa bibig ng kabayo at ito po doon po ikinakabit yung reins. No? Ang kabayo po kasi may mga malalakas na kabayo na talagang minsan pasaway. Pero kapag meron silang bukado, sumusunod sila sa direksyon na nais sa kanila ng hinete. Kung sino man ang nakasakay sa kanila, na isusunod niya sa pamamagitan lang ng bukadong ito. Pangalawang paghahambing, inihambing ang ating dila sa timon ng barko. Alam naman natin na ang barko napakalaking bagay. Subalit ang nagbibigay ng direksyon sa kanila ay napakaliit lang. Ito yung timon. Kung ano ang kaya ng kapitan o kumbaga sa aeroplano, yung timon, kung anong gusto ng piloto gawin direksyon, na igagawa niya iyon sa pamamagitan lang ng maliit na bagay na ito na tinatawag na timon. Pangatlong pagkukumpara, mga kapatid, ay ikinumpara ang ating dila sa apoy. Alam naman natin ang apoy, may idinudulot niya na mabuti at masamang bagay. Mabuti, nakakapagluto tayo ng ating ulam, no? Binibigyan tayo ng init, pagtaglamig. Subalit, kapag ito'y nakakasama rin, kapag ito'y sumisira ng mga bagay, halimbawa, yung mga forest fire. At higit sa lahat, huwag naman saan tayo mapunta sa lugar na ito, sa impyerno, puro apoy ang makikita na doon natin at puro pasakit po at hirap na eternal habang buhay. Kaya po, ang apoy ay inihambing din sa dila. Bakit kaya ginawang o ikinumpara ni Santiago ang ating dila sa tatlong bagay na ito? Kasi alam naman natin na ang dila po natin ay napakamakapangyarihan. May mga ibang tao, sinasabi nila, hindi, ang tingin ko ang utak ang makapangyarihan sa lahat. Kasi ang utak, kung anong gusto sabihin niya sa mga parte ng katawan, sumusunod ang katawan sa kanya. Yung iba naman, ang pananaw ay hindi. Ang tingin ko ang makapangyarihan ang puso. Kasi kung ang puso ay hindi titibok, paano na iikot ang dugo? Pag hindi na titibok ang puso, tigok na rin tayo. Pero tayong mga Kristiyano, ang paniniwala at katuruan sa atin ay ang dila ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit? Kasi ang dila po, pwede po itong gamitin, no, para makapagdulot ng biyaya, blessing, honor, makapagbigay puri o pagpapahalaga, at encouragement. Nakakapaghikayat po itong dila natin. Pangalawa, on the other part of the argument, ang dila naman ay ginagamit din sa
gamitin na kasamaan o paninira sa kapwa. Ano bang ibig kong sabihin dito? Ito po yung naghahasik ng pagkakawala ng tiwala sa ating kapwa. Showing mistrust. Ano pa? Yung dishonor people, yung paninirang puri sa ating kapwa. At yung pangatlo, nagdudulot rin po ito ng bitterness o sama ng loob at pagkapuot. Ito po yung mga bagay-bagay kung bakit po masasabi natin na napaka makapangyarihan ang dila. Tingnan po natin ang sitwasyon sa mundo natin ngayon. Yung mundo natin ngayon, iba na eh. Iba na, may malaki ng pagbabago. Madalas natin marinig ito pagka pinag-uusapan dito ang pag-ibig ng Diyos. Iba na kasi ang sitwasyon sa mundo ngayon. Unang-una, nakikita natin na ang dila natin is already hostile to notion of controlling our speech. Ano pong ibig sabihin? Ito po ay laban or taliwas na sa pag-control ng ating mga pananalita. Bakit? Hinahadlangan mo kung magsalita. You are against my freedom of speech, my freedom of information. Yan ang pinangangalandakan natin eh. Yeah? Dahil ito ay maaring labag sa ating kakayahan o karapatang makapagsalita o makapagtanggap o magbigay ng informasyon, kailangan huwag nating hadlangan yan. Yan yung sinasabi sa atin sa makabundong mundo ngayon. Pangalawa, sabihin mo lang anong gusto mong nararamdaman. Huwag kang tatami-tamimi. Huwag mo lang ikubli, no, kung ano yung nararamdaman mo. Ibig sabihin dito, hindi maganda kung ikukubli mo lang yan. Huwag kang maging plastic. Siguro okay din yun dahil mali doon ay kung paano natin ito ginagawa. Pero kung ito'y walang pagpipigil, walang disiplina, at hindi naman maingat sa mga salitang binibitawan natin, hindi rin maganda ito. Kaya nga si San Pablo, meron siyang iniwan na mensahe sa atin. Makikita natin ito sa Efeso 4, verse 29. Dito pinapaliwanag ni San Pablo, bilang Kristiyano, ano ba ang dapat natin maging mitiin? Sabi niya rito, huwag ninyong pabayaang mamutawi sa inyong mga bibig ang anumang bulok na salita. Subalit, kung mayroon man ay mamutawi yung yaong mabuti kagamit-gamit sa ikatitibay upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa nakikinig. Anong ibig sabihin ni San Pablo rito? Anong gusto niyang ipahatid na mensahe sa atin? Una, no evil talk, no foul language. Naway lumabas sa ating mga bibig yung walang masamang pananalita. Pangalawa, magsalita lang tayo yung makapagbibigay ng grasya. Speak only that will impart grace. Ano pa? Yung magbibigay ng pabor, yung pagtsatsaga, yung tulong, at pagpapahalaga sa kapwa. Yun yung sinasabi ni San Pablo sa atin. Meron pa rito, pangatlo, na mensahe ni San Pablo, yun yung not grieving the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nito? Siya na rin nagpaliwanag sa talata 30. Sabi niya rito, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katubusan. So, tayo naman bilang Kristiyano, we are being prayed over, we already received the Holy Spirit, we become temples of the Holy Spirit. Kapag tayo nagsasalita ng masama, para bang nakikita sa atin ng banal na Espiritu na hindi siya makakilos. Kasi nga, puro masama ang lumalabas sa ating mga labi. Kaya, huwag po natin pahintulutan na ang banal na Espiritu ay malungkot sa gawain ito. Ang pagiging marunong sa ating pananalita, kailangan may order. Anong ibig sabihin ng having an order? Una,
Kailangan yung aspeto ng pagmamahal, yung aspeto ng pag-ibig. Ang pagkakaroon ng tamang pananalita ay isang mahalagang aspeto ng pagmamahal. Yung pagmamahal kasi, it has to be communicated. Kailangan itong ipakita. Hindi lang ito sa pamamagitan ng ating paglilingkod, subalit kailangan din ito pakita sa pamamagitan ng ating pananalita. Alam nyo, itong bagay na ito, itong pagmamahal, nakakaligtaan na natin ito sa makabagong panahon na to. Bakit? Nasanay na kasi tayo na nakikinig ng mga masasama o maling pananalita, masasama o maling balita. Subalit alam naman natin na napakahalaga sa buhay ng isang tao ang uri o pamamaraan ng ating pananalita. Yan yung unang-una. Pangalawa, having a speech in order is a crucial aspect of righteousness. Ang pagkakaroon po ng tamang pananalita ay isang mahalagang aspeto at ng ating pagiging matuwid. Sabi nga sa Salmo or Awit 15, talata 1 hanggang 3, who may abide in your tent? Who may dwell on your holy mountain? Whoever wills or walks without blame, doing what is right, speaking truth from the heart, who does not slander a neighbor, does no harm to another, never defames a friend. Yun ang sabi sa atin sa Salmo. Pangatlo, ang pananalita rin po ay nagkakaroon ng isang tamang pananalita para mahalagang aspeto ito sa ating pakikipag-unayan sa ating komunidad. Sa MFC, napaka-importante na to kasi ang pananalita po, ito po'y maaring makasama, magkaroon ng sama ng loob, o ito po'y pinagmumulan ng pagkainis ng ating mga samahan bilang membro ng ating community. Alam nyo, isa sa mga dahilan kung bakit yung mga miyembro natin umaalis sa komunidad, malamang nasaktan ng kanilang kalooban. Malamang may nagsabi ng masakit sa kanila at hindi nila matiis yung nasabi sa kanila dahil napakasakit. Hindi lang nagsimula sa pagtampo kung hindi nauwi sa pagkawala na natin ng miyembro. Nakakalungkot po ito mga kapatid dahil nung nagsimula po tayo ng ating community, 13 linggo natin pinagtsagaan yung participant na yan. Ngayon, nagkaroon na ng shortcut, 8 na lang, ibinaba pa sa 6. Pero pagkatapos natin isama sila sa ating komunidad, bigla na lang sila mawawala dahil tayo, we fail to take care of them. Nagkulang tayo sa pangangalaga. Kaya nga, hindi dapat natin pahintulutan na yung ating mga pananalita ay makasira sa relasyon o pakikipag-ugnayan sa ating community. Pag-usapan naman po natin yung mga problema doon sa ating taming the tongue. Unang-unang problema, yung tinatawag nating slander or speaking against. Yung pong mga abogado natin, alam po nila anong diferensya ng slander sa libel. Yung slander, yung pananalita. Pero yung libel, yung po yung nasusulat. Kapag ikaw ay sumulat ng bagay na hindi naman totoo, pwede kang idemanda sa pamamagitan ng libel. Kung titinan po natin ng diksyonaryo, ang kahulugan po ng slander ay ang pagsasalita ng maling pag-aakusa sa isang tao na nakasisira ng kanyang reputasyon. Ito po ba'y masama? Ito po ba'y bawal? Balikan po natin yung ating mabuting balita. No?
Kasi mas matindi ang kahulugan ng slander sa Biblia. Hindi masyado ito nakatuon sa pagtama o mali ang pag-aakusa, kundi ang pag-aakusa mo ng personal na wala ka namang otoridad para gawin yun. Yun yung sinasabi sa ating Biblia. Pangalawa, sa pagiging slanderous, yung speaking against. Ito po'y ikinamumuhi at kinasusuklaman ng Biblia. Tingnan po natin yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 12, verse 20. Sabi rito, ito ay sapagkat sa pagdating ko, natatakot ako na hindi ko kayo masumpungan tulad ng ibig ko. Natatakot ako na masumpungan ninyo ako tulad ng hindi nyo ibig sa akin. Baka magkaroon ng paglalaban-laban, inggitan, puot, pakikipagtunggalian, paninirang puri, pagsitsitsit, at pagpamalakyaang kaguluhan. San Pablo, ang dami niyang itinatag na komunidad. Pero isa ito sa mga kinatatakutan niya. Kapag ang mga miyembro ng komunidad ay nagsasalita na ng masama sa kanilang kapwa, ito po ay nagdudulot ng kasiraan sa lipunan. Hindi lang sa lipunan, kung hindi sa ating komunidad. Masasabi po natin na ipinagbabawal ng mabuting balita o ng Biblia ang magsalita ng mga bagay na makasisira ng reputasyon sa isang tao o mailalagay sa alanganin ang taong iyon sa kanyang pagiging matuwid, maliban na lang sa konti o limitadong sitwasyon. Ang paninirang puri ay nakasisira rin sa pagtitiwala ng komunidad. Ito po ay, sabi nga, huwag tayong bibitaw o magbibitaw ng mga salita na makapag-aalis ng tiwala sa isa't isa. Alam nyo, pagka tayo ay nagkamali at humingi tayo ng kapatawaran sa isang kapatid, malamang mapapatawad tayo dahil ito'y isang Kristiyanong gawain ng papapatawad. Nga, kung ang Diyos ay kaya magpatawad, bakit kaya ako? Pero alam nyo, ang medyo nawawala na pag tayo ay nasaktan, yung tiwala. Yun ang mahirap ibalik. Kapag tayo ay nakapagpatawad, mahirap na ibalik yung tiwala. Kailangan mag-double time yung nakasakit sa ating damdamin para muling maibalik sa kanya ang tiwala natin. So, sinasabi lang dito na kung sakali tayo ay nakasira ng damdamin ng ating kapatid, lalong-lalo na sa community, no? Paano po ba ang tamang gawain? Paano po ba ang tamang proseso sa mga ganitong pangyayari? Alam nyo, hindi ko bibigyan ng mahabang explanation to kasi merong panibagong teaching para rito. Ang tinatawag po rito sa teaching na to ay correction, pagtutuwid as a pastoral tool. Pero ang anchor verse po sa pagtutuwid ay makikita natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 15 hanggang 17. Ito po yung proseso, ha. Gayunman, kapag ang inyong kapatid ay nagkasala sa inyo, puntahan mo siya. Sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan na kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay manunumbali ang iyong kapatid. Ngunit, kung ayaw kanyang pakinggan, magsama ka ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlo, pang mga saksi, ang bawat salita ay nakakapagpatibay. Kung ayaw niya silang pakinggan, abay sabihin ito sa iglesia. At kung sa iglesia naman, ayaw pa rin niyang makinig, ituring nyo na siyang hentil o maniningil ng buwis. Anong ibig sabihin dito sa mga pananalitang ito, mga kapatid? Unang-una, kapag nakasakit ng damdamin sa iyo ang isang kapatid, dumiretso ka sa taong yun. Huwag mo nang paligoy-ligoy pa, ipadaan mo pa sa ibang tao. Kasi kumakalat yan.
No? Direktahin mo yung taong nakasakit ng iyong damdamin o yung taong kailangan ituwid. Kung kailangan, kausapin mo yung kanyang household servant. Yung household head niya, yung leader. Kasi yung household leader niya, siya ang may pastoral responsibility doon sa membro. Pwede mo siyang lapitan directly bilang kapatid mo naman eh. Pero kung talagang ayaw ka pakinggan, itaas mo sa kanyang household head. Pwede din kasing ipadaan sa isang taong may kakayahang makatulong. Sa ganitong kaso, kapag kumukonsulta ka sa iba, huwag kang magbabanggit ng pangalan. Okay, pag gumamit ka ng ibang tao, hindi household head, huwag kang magbabanggit ng pangalan. Basta sabihin mo lang na meron kang hinihinging consultation sa isang kapatid natin na ganito ang wrongdoing. How will you do about it? Paano mo siya lalapitan? Paano ang tamang solusyon? No? Maliban dito mga kapatid, tumahimik ka na lang. Sabi nga natin, kung wala kang mabuting masasabi sa kapatid natin, tumahimik ka na lang. Kaysa may sabihin ka pang masama na nakasakit pa ito ng damdamin ng ating kapatid, tumahimik ka na lang. Meron din pong mga exception sa mga ganitong speaking against. No? Unang-una, when we reprove people, ano pong ibig sabihin? Kapag may pinagsasabihan tayo, kung meron tayong itinutuwid, no? Sabi nga sa Lucas 17 verse 3, be on your guard. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. Kapag meron tayong di pagkakasundo sa isang membro na hindi natin mailutas o mabigyan solusyon, ito'y isinasangguni natin sa mga elders natin na may otoridad para ayusin ang kasong ito. Kapag ito'y isinasangguni na natin sa head ng ating komunidad, kailangan magpakilala ka. Brad, ako po si ganito, kaya ko po isinasangguni sa inyo ito dahil si brother bla bla bla, ganito po ang pagkakamali niya. At tingin ko, dahil sa kanyang wrongdoing, ito po ikakasama, hindi lang ng kanyang kaluluwa, kung hindi ang kanyang relasyon sa ating community. Mapaasa-alang-alanganin rin ang ating komunidad dahil dito. So, kailangan mo isang guni ito sa elder. At dapat detalyado. At dapat magpakilala ka. Kasi pag sinabi mong, Brad, sabihin mo na lang na anonymous ang nagsabi nito. Or unsolicited advice. Hindi po dapat gawin yan. Kung yung elder nakakaintindi o nakakaunawa sa ating mga teaching, sa ating kultura, sasabihin niya, bro, sorry, hindi kita matutulungan. Kasi hearsay yan. Rumor lang yan. Kaya hindi kita matutulungan. Sorry. Kapag mayroong isang head na may responsibilidad sa taong yun, siya ang nagbibigay ng babala para maproteksyonan yung kapwa o yung ating community. Another exception is kapag tayo ay nagiging isang saksi sa hukom. When we become witnesses in a legal venue. Halimbawa, sa korte, no, alam naman natin na hindi pwede magsinungaling as a witness. So we are compelled to tell the truth. Pang-anim na exception, when we speak against someone's public stand. Kapag tayo ay kailangan magsalita laban sa isang tao na may maling paniniwalang pampubliko. Halimbawa po, isang membro ng ating community na nagsasalita sa publiko na sang-ayon siyang magkaroon ng artificial contraceptive. Sang-ayon siya at sinusuportahan niya ang abortion. Yung pagbitaw sa mga hindi naman natural na family planning method. Alam naman natin, bilang Kristiyano, taliwas po ito sa katuruan ni Jesus. Pwede po tayong magsalita in public. Sabihin natin, Brad,
membro ka pa man din ng community natin. Bayan mo na yan. No? Mali ang ginagawa mo. Kasi tayo, pro-life tayo. Hindi tayo pro-choice. Kailangan ipagtanggol natin ang buhay ng bawat tao. Kapag tayo'y nagsasalita laban sa isang kandidatong kilala natin bilang kurap, gumagawa ng hindi matuwid, exception din yan. Alam nyo, natutuwa po ko itong last na election. Kasama ko si Brother John Simon. Umikot po kami sa aming area at nagbibigay po kami ng parang survey. No? Wala po kami binabanggit na politiko. Sinasabi lang po namin, paki-fill up lang po ito. Lagyan nyo lang po ng check ha. Ano po yung survey form na ligay namin? Yung pong survey form, nandun po yung mga katangian ng mga kandidato na gusto nating iboto. At yung kanilang mga pangalan. Halimbawa, Makajos. Kung pakatingin mo si kandidato ABC ay Makajos, i-check mo yung Makajos. No? Merong paninindigan, check mo kung meron. No? So makikita natin doon na makikita rin ng mga tao na ito palang kandidatong ito may karamihan ng katangian, mabuting katangian. So yun yung mga naging exercise namin. Pero nung nag-uusap ka ni Brother Junsi, sabi niya, ito kayo, may sasabihin ako sa iyo, huwag ka naman sana mawala ng pag-asa. Alam mo itong ginagawa natin, bago pa man ang eleksyon, done deal na to. Anong ibig sabihin ng done deal, Brad? Bro, 3 taon pa noon, ginapang na to. Alam na natin kung sino mananalo. Minapula na to. Pero isang mabuting benepisyo na matatanggap natin sa itong pagsasanay natin. Nakikita na natin ang ating simbahan na lumalaban ng aktibo. Dati kasi mga kapatid, napansin nyo, lalo na sa eleksyon, ang simbahan natin neutral. Basta iboto mo kung ano nasa konsensya mo. Pero ngayon hindi na. Mapapansin natin ang ating simbahan nagiging agresibo na. At yan ay mabuti rin, no, para sa atin. Pangalawang problema, yung tinatawag nating gossip. Nandiyan na yung mga marites, marisol, no? Nandiyan lahat yan. Yung tinatawag nating chismis. Ano yung chismis? Ito yung pagsabi ng mga balita na wala namang maidudulot na mabuti sa kapwa o binabalita sa maling tao o sa maling panahon. Ang chismis ay walang halaga, walang katuturan, at makapagdudulot lamang ng kasiraan sa ibang tao. Maganda ang communication network natin. Biyaya ng Diyos para magkaroon ng Facebook, dati Friendster. Pero kapag yan ay ginagamit sa maling paraan, halimbawa, ikaw isang troll, binigyan ka ng pera para sirain mo ang isang tao, no? Ay hindi maganda yan. Hindi ang kalugod-lugod sa Diyos. When we talk about others, kapag tayo po ay nagsasalita laban sa isang tao, okay lang kung pag-uusapan natin yung mga mabubuting katangian o di kaya yung mga tagumpay niya sa buhay. Madalas sa atin yan eh. At ito yung napansin ko rin na nawawala na kapag ang ating kapatid ay nagse-celebrate ng kanyang kaarawan o birthday. Anong ginagawa natin sa household? Binibigyan natin siya ng honoring. Binibigyan natin siya ng dangal. Binabanggit natin yung kanyang mabubuting kalooban. Binabanggit natin yung mga mabubuting gawain niya. Ina-affirm natin siya. Kasi dito sa ating community, hindi naman tayo binabayaran para gawin ito eh. Lalo na yung paglilingkod natin, nagbibigay tayo ng panayam, nagmi-mission tayo, pupunta tayo sa probinsya. Wala naman bayad sa atin ito eh. Walang bayad sa atin ito dahil alam natin, yung daddy natin sa langit, siya ang bahala sa atin. Kapag sinimulan na natin humingi ng bayad, hindi na po tayo misyonaryo. Ang tawag po sa atin, mercenaryo na. We do it for payment, for service. Okay din po na pag-usapan ang mga balita sa dyaryo, no? Sa radyo o sa TV.
Kasi mga current events po yan. No, ingat lang tayo. We have to verify dahil nga maraming kumakalat na fake news ngayon whether yung balita na yun ay genuine. Number 2, yan ba ay totoo? No? Number 3, ito ba ay makakapagdulot ng tamang kaalaman para sa akin? Pwede din pag-usapan natin mga kapatid, yung mga problema na hindi naman makakaapekto sa pagkatao o kakayahan ng isang kapwa. Problemang pangkalahatan, tama, at hindi nakatuon sa personal na tao. Halimbawa, poverty, no? Isang malaking problema ngayon yan. Traffic, isang malaking problema ngayon yan. So, pwede natin pag-usapan yan. Baka meron tayong mga suggestion, umungkay, na makakabuti kapag pinag-uusapan yan. Hindi natin dapat pinag-uusapan ang problema o mga tukso ng ibang tao. Buhay nila yun na kailangan respetuhin din natin. Kaya sa ating household, may tinatawag tayong confidentiality para hindi mawala ang tiwala sa isa't isa. Kaya nga kapag may sharing tayo, lalo na yung mga sensitibong bagay, na ang pinag-uusapan doon yung mga pagkakamali niya nung siya'y malayo pa sa Diyos. Dapat ang nakakaalam lang doon, yung household. Hindi natin pwedeng ipamalita yan sa iba. Unless na kailangan mong humingi ng tulong sa iyong household din. I have to give you one more pointer, very important to. If you are a household servant, do not ever share your defeat, your failure, no? O yung mga problema mo sa iyong household. Why? They cannot help you. Hindi ka nila matutulungan. They can pray for you. Pwede nilang ipagdasal ka, but they cannot help you. Why? The only person that can help you in the community is your household head. Doon mo isang guni. Pataas ka. Huwag ka within you. Bakit? Kasi pagka ang isiner mo ay yung mga sama ng loob mo, yung mga failures mo sa buhay, nakakahawa yan, kapatid. Baka yung mga household members mo, imbis na mabigyan ng buhay, imbis na mainganyo, imbis na maikayat mo na gumawa ng mabuti, lalong nahahawa sa'yo sa iyong mga pagkapalpak at bigla na lang yan malulumbay. Bigla na lang yan mawawala ng loob. Bigla na lang yan manghihina ng loob. Tayo mga kapatid mismo, tayo, kailangan wag po tayong makinig sa chismis. Halimbawa, meron kang kapatid, sinabi sa'yo, Brad, atin lang to. Nakita ko si brother ganito, may kasamang chika babes. Bro, baka asawa niya yan. Asawa parang anak na niya itsura at nakayakap pa. Huwag mo nang i-entertain yung ganong gossip. You know, the first thing that you should do, lalo na pag kilala mo yung pinag-uusapan ng tao, sabihin mo kagad, hindi ako naniniwala, bro. Sorry, hindi ako naniniwala. Pero para lang ma-appease kita sa iyong sinasabi sa akin, hayaan mo, pag ako yung nagkaroon ng pagkakataon at nakita ko yung kapatid niya, lalapitan ko siya at tatanungin ko kung totoo yun. Brad, pwede ko bang banggitin ng pangalan mo na sinasabihin ko sa kanya, Brad, sabi ni ganito, nakita ka daw sa mall na meron kang ganito. Pag sinabi niya, bro, pasensya na, huwag mo nang sabihin yung pangalan ko dahil baka mapasama lang. Pagka ganyan, Brad, sorry, hindi kita matutulungan dahil gossip nga yan eh. Hindi kita pwedeng matulungan yan. So yun ang unang-una, dapat depensahan mo muna yung kapatid mo. Kapatid mo yan kay Kristo eh. Ang problema sa atin, ganun ba? Totoo? Ganun pala? Anong pala nangyari? Ano pa? Pag-usapan natin. Wala na. Minsan pa, we try to help a brethren to decamouflage. Kinakamouflage natin. Kunwari, spiritual. Yan kita lang halimbawa. Brothers, sisters, humihingi po ako sa inyo ng prayers para po sa Brother June. Dahil nakita ko po si Brother June na may kasama, hindi naman po yun yung asawa niya. Pagdasal po natin na siya po ay magbago ng isip, magbago ng loob at bitawan na niya yung kanyang
kulakudidang. Ngayon, kunwari, ininga mo ng tulong sa pamamagitan ng dasal, kaso ginagatungad mo, dinadaan mo si chismis, ito pa yung problema. Ipinadala mo nga yung request na yun, pamamagitan ng text, dun sa ending message mo, nakalagay doon, please pass. Anong gagawin ng mga kapatid mo na nakatanggap doon? Ipapasa rin nila yun. Wala na. Chismis na. Nasira na yung kredibilidad ng taong tinutukoy. Kaya, iwasan po natin yung mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang mamuhay sa liwanag. Liwanag sa isa't isa. We have to bring light to each other. Kasi dati, nasa kadiliman tayo eh. Nung nakilala natin si Kristo, dinala tayo ni Kristo sa liwanag. Huwag na po tayong bumalik sa kadiliman. Iwasan na po natin yan. Dapat maging bukas tayong ibahagi ang buhay natin sa mga kapatid na malapit sa atin. Lalong-lalo na po yung ating household members. Huwag po tayong mahiya ibahagi ito sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga problems natin na naipagwagi natin. Nako, very touching po yan. Kasi alam niyo, lagi kong sinasabi ito sa aking mga panayam. Ang speaker, katulad ko ngayon, na tagapagpanayam ninyo, is the mouthpiece of God. Siya yung spokesperson ng Diyos. Pero kapag may prayer assembly tayo, may mga sharers, they are the heart of God. Doon makikita natin kung paano ibinibigay ng mensahe ang Diyos. Kaya minsan napapansin nyo, pag may sharing, hindi lahat nakikinig. Kasi hindi sila ang kausap ng Diyos. Kapag meron kang makakita na kapatid na nag-i-emote sa sinishare ng kapatid na nasa harapan, siya ang kausap ng Diyos. Sa kanya ipinaparating ang mensahe. Kasi damang-dama niya yung isinishare ng kapatid natin. Nakakapagbigay encouragement din yan eh. Kasi lalo na pag yung mga kapatid natin, sabi niya, mas mabigat pa pala ang problema nung nagsasalita sa harapan. Nakayanan niya. Ako pa, gapiranggot lang tong problema ko, pinoproblema ko na to. Hayaan mo, lalakasan ko na ang loob ko. Dahil meron nagpatid sa akin ng mensahe galing sa Diyos na itong taong ito, hindi siya pinabayaan. Again, let me go back to confidentiality. No? Kasi may mga bagay na sinasabi sa atin na hindi dapat natin ipamalita sa iba. Maliban na lang po, mga kapatid, kapag meron tayong responsibilidad na gawin ito. No, halimbawa, hindi natin makayanan, kailangan natin ng tulong nating household din. Halimbawa, household servant tayo. Kailangan natin itasin si unit servant para matulungan tayo. Okay lang yun. Kasi the unit servant has a pastoral responsibility on your members. Pwede pag-usapan ng isang leader ang buhay ng kanyang pinapastol na miyembro sa ibang leader kung, tandaan niyo to, may kondisyon ha, kung ang leader na yon ay may responsibilidad din sa membrong yon. Katulad ng binanggit kong halimbawa, yung unit servant mo, meron siyang pastoral responsibility doon sa membro mo. Kaya pwede mong pag-usapan pag hindi mo na makayanan. Pero kung kaya mong ayusin sa iyong level lang, mas maganda. The lesser people who will know, the better. Hindi natin dapat sabihin sa ibang tao na mga kung hindi ipagsasabi ang isang sikreto na sinabi na natin sa kanya. Huwag pong ganon. Huwag po tayong aasa. Dahil nga po matindi ang chismis. Kaya huwag po nating asahan na talagang we will rely on his trust na hindi niya talaga sasabihin. Pero sa ibang dako naman, huwag tayong mangangako na hindi natin sasabihin sa iba ang sekreto bago pa man sabihin natin sa atin ito. Sapagkat baka may responsibilidad tayo na ibunyag ito kapag nalaman na natin. Yeah? May mga panahon kasi na malinaw sa atin na may responsibilidad tayo para ibunyag ang ating mga nalalaman. Kung, una,
alam natin na may wrongdoing ang isang membro sa community na hindi naman natutugunan ng maayos. Pangalawa, kapag ang batas mismo ang umuutos na sa atin na ibunyag ito, no, nasa legal battle na, o di kaya labag sa kautusan ng Diyos. It is against the law of God. Kailangan ibunyag natin ito sa nararapat na otoridad. Pangatlo, problema natin, yung tinatawag nating busybodies. Sa wikang Tagalog, pakialamero. Sa wikang Israel, usisero. Okay? Anong kahulugan nito? Ito yung mga taong pinapakialaman, yung mga bagay na hindi naman responsibilidad nila o wala silang karapatan para makialam. Sa pilitang pakikialam sa buhay ng ibang tao para lamang makapagbigay ng kanyang payo o kailangang mga payo. Siya pang parang investigador. Busybody nga eh. Wala siyang pakialam doon, pero nakikialam siya dahil meron siyang nais na bigyan ng advice eh. Dapat magkaroon tayo ng panindigan sa ating mga responsibilidad at magtiwala na ganun din ang gagawin ng ating kapwa. Ngayon, kapag seryoso na yung bagay o pangyayari, dali natin ito sa mga taong may otoridad upang ayusin ito, hayaan mo ito sa kanila. Sila na ang bahala because they have the pastoral responsibility and authority. Huwag kang magpadala sa mga reklamo ng iba. Sabihin mo sa kanila na sila na mismo ang umasikaso nito. Huwag kang magpapadala dahil in the first place, you should not be there. You should not be the one to know about it. Kasi wala ka namang pakialam dapat eh. Bakit ka nakikialam? No? Huwag mong ipapasa o yung pagpuna sa ibang tao. Pakikialaman mo ng isang bagay na hindi ka naman kasali. Huwag mong gawin yun. Ituwid ang ibang tao na hindi ka naman nagiging saksi. Ano maitutuwid yung tao? Hindi mo naman nakita yung kanyang pagkakamali. No, you are not in the right position to correct. Makialam sa buhay ng iba. Liban na lang kapag ang responsibilidad, may responsibilidad ka as household head, sa kanila. Pangapat, yung tinatawag nating negative humor. Ito, madalas din to, at ako'y apektado rin dito. Kung minsan kasi yung pagbibiro natin ay tungkol sa mga bagay na negatibo sa tao. Meron tayong nakitang sister natin sa community, leader na sa handmaid. Gusto natin bigyan ng papuri. Sis, ang ganda-ganda mo ngayon. Para ka lang high school. Siyempre, alor na alor yung babae. Talagang, Rod, thank you ha. Oo. Para kang high school principal. Meron ka pang bawi doon sa uli. Kala nung sister natin, okay na. Dahil pinuri mo siya. Ang sinabing high school, batang-bata pa itsura niya. Handmaid of the Lord na yung kanyang ano. Yung pala, sasabihin mo, kamukha pala siya ng isang high school principal. Yung binanggit kanina, yung music ministry. Yeah? Brad TJ, ang galing mong tumugtog ng gitara. Ituwan-tuwa naman si Brad TJ dahil pinuring mo siya. Tapos sasabihin mo muli, bro, huwag mo nang ulitin ha. Nga biglang bawi eh. Di mo pa na sila, nagbibiro ka lang ha, pero nasaktan mo na yung damdamin ng tao. Yung tinatawag nilang parang slapping with a smile. Kasi kung minsan, akala natin, baliwala lang. Akala natin, katuwaan lang. Subalit ito'y nakakasakit na maliit lang, kahit konti lang. Nakakasakit ng damdamin to. Kung minsan, ginagawa natin to dahil gusto natin ipakita lamang yung affection o itunutuwid lang natin yung kapatid na yun sa pamamagitan ng biro. Mali po itong pamamaraan. Diba, nabanggit ko kanina na kapag nais nating ituwid ang isang kapatid, dapat direct to the point. Sabihin natin kung ano yung pagkukulang niya. Kasi pwede naman tayong magkaroon ng genuine affection
na hindi na kailangan mapunta sa biro-biruan. Yung sinasabi nating negative humor. Kaya nga meron tayong honoring, di ba? The next topic is, ano naman yung mga pananalita na nagbibigay buhay? Ano na naman yung mga pananalita na nagpapalakas ng ating damdamin? Una, kailangan, it has to increase our love, our trust, and our respect for the person being spoken about. Dapat hindi ito nakakapagdulot ng di pagbabaliwala o di pagtiwala o pag-aaway-away sa isa't isa. Ang pananalita natin ay dapat nagpapatatag at hindi nakakasira. Kung may problema, dapat isanggunin natin ito sa nararapat na tao, sa tao mismo o sa kanyang leader. Kailangan gawin to na may paggalang sa kapwa. Di ba? Ang katuruan sa atin, when we correct, we have to correct with love and respect. Pangalawa, yung ating pananalita daw, it should increase in faith and in hope. Yung ating pananalita ay kailangan nakapagpapalakas ng ating pananalig at ang bibigay ng pag-asa. Dapat makita ng ibang tao sa ating pananalita na tayo ay may buhay na pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig ay dapat maiwaksi ang pagkabalisa o pagkalungkot ng ating kapwa. Dapat nagbibigay ito ng kasiyahan o ligaya. Huwag dapat tayong magsalita ng mga bagay-bagay na nagdudulot lamang ng negatibo o malungkot o di kaya'y walang pag-asa. Kasi nakakahawa to. Yung bang pag-usapan natin problema bilang problema. Let's treat it as a problem kung problema yan. Huwag tayong kung kailangan humingi ng tulong sa kapwa, gawin natin to. Pangatlo, it should express love. It should express affection. It should express support. Kailangan nakakapagpahayag ng pagmamahalan, affection, at pagsuporta sa ang ating mga pananalita. Katulad ng mga bagay para sa Diyos. Katulad ng mga bagay tungkol sa mga bagay galing sa Diyos. At para sa mga bagay na pinaghahalagahan ng Diyos. Ngayon, para naman sa ating mga kapatid, matutong magbigay ng apeksyon o suporta sa pamamagitan ng ating panalita. Bro, good work. Mahal na mahal ka ng Diyos. Masaya ang ginawa mo. Masaya ang Diyos sa ginawa mo. Matutong ibahagi ang mga positibong nangyari sa iyong buhay. Kasama na rin dito ang iyong mga problema. Bigyan po natin ng halaga ang buhay ng iba. Sa aking pagtatapos, ay salamat, natapos na rin yung mamang mataba. Nagsimula po tayo sa isang mabuting balita. Tapusin din po natin ito sa pamamagitan din ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Kabanata 12, talata 36 hanggang 37. Ang sabi ni San Mateo dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, sa bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao, magbibigay sulit sila sa araw ng paghukom. Ito ay sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magpapaging matuwid at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. So we have to be very careful, mga kapatid, with our speech. Kailangan pag-ingatan natin yung ating mga pananalita. Why? Malamang hindi alam ng mga kapatid natin na nakasirang puri na tayo. Subalit, hindi natin pwedeng itago yan sa Diyos. At the moment, at time of our judgment, nakasulat yan sa aklat ng ating buhay. Ingat po tayo dahil we will be accountable. We are not only responsible for the wrong things that we have said, but we will be accountable to the Lord when He comes back again. Maraming salamat po.